Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yala and Diego Bandido. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Sam. Gusto ko lang pong i-share ang nararamdaman ko at gusto ko pong humingi ng advice. Kasi po this year, I'm turning 27. Uy! Oy. Same age. Okay, edad ka lang pala. Same age. I'm turning 27 and still, isa pa rin po akong contractual employee sa isang agency. Nagsimula po ako 3 months after graduation noong 2022. Tapos, sa totoo lang, napapagod lang ako sa routine. Sobrang overtime, walang OT pay. Kahit gusto mong huminga, walang choice, no work, no pay. Pabiro ko na lang pong tanong sa sarili ko kapag sobrang drained, bakit ko ba masyadong ine-effortan ang 670 pesos? Hay, kasi hindi ko naman trabaho, gagawin ko pa rin kasi sa akin din naman pinagkakatiwala. Nakaka-frustrate lang po ang sitwasyon na may 3 bagong hire sa amin na permanent agad habang kami JO pa rin. Hindi namin alam na may open pala na plantilla kaya gulat na lang kami. Biglang sila yung nag-a-appoint. Medyo mahaba-haba ang kanyang ang kanyang ranting. Basta sa madaling salita, parang parehas lang din nating lahat, 'di ba? Na may problema talaga tayo sa pera. Punot dulo ng lahat pera, 'di ba? Yun naman talaga na nafu-frustrate siya. May sinasabi pa siya dito na nag-upskill na siya at natapos rin ng masters. Pero parang kulang pa rin sa mga employer. Eh bakit nandiyan ka pa? Bakit ka nandiyan? Yan, pero ito na. Sabi niya, dahil kulang na sa sahod, nag-start na siya ng home baking. Pero kulang pa rin. Lalo na't may binabayarang utang, mga ganong eklavu. Ang dami-dami niyang issue. Ang daming hanas. Oo. Sabi niya, parang nahuhuli na ako financially. Motor lang ang naipundar. Sobrang nakaka-confuse, nakaka-stress. Ang inyong tambalanista na si Sam. Ayan. Ay, medyo iniksian ko lang ng kaunti pero medyo mahaba din. Loaded. Totoo yung salitang loaded. At dahil kapag tayo po ay loaded, easily drained po tayo. Kapag loaded po tayo, yung punong-puno na para bang hindi tayo makahinga. Di ba ganon? Tingnan mo, kapag sobrang kumain tayo, yung papunta na tayo sa paempatcho. Di ba? Para bang hindi tayo makakilos. Correct. Na para bang gusto mo na sumantay. Correct. Gusto mo na nakahiga. Correct ka na. Na para bang hindi mo malaman kung anong gagawin mo kung hihiga ka, titihaya, iuutot mo ba, di ba? So parang wala ka sa tamang kondisyon, paano loaded? Di ba? Kaya nga, yun yung sinasabi natin, huwag ka masyadong kakain ng sobra-sobrang dami-dami na ang tigas-tigas ng tiyan mo na pwedeng kapag natulog ka, babangungutin ka, may masamang mangyayari sa'yo, di ba? Dapat meron pa ring space to work around. May space to breathe. Yan. Kasi alam mo, pag basa ko palang Sam dun sa mga concerns mo, ako mismo na hindi ako nandiyan sa sitwasyon mo, para akong walang space to breathe. Hindi na makahinga si Nicole. Hindi ako makahinga, kaya hindi ko na nga binasa yung mga iba. Diba? Pero ito lang masasabi namin sa iyo, Sam. Hindi lang ikaw ang namomblema sa pera. Tama. Hindi lang ikaw yung kulang. Hindi lang ikaw yung kulang yung kinikita sa araw-araw. Hindi lang ikaw yung nagrereklamo na bakit nag-e-effort ako para sa ganitong klaseng halaga. Diba? Ilang beses na nating napag-usapan din na bakit sobrang sipag ko, parehas lang naman yung sweldo ko dun sa
tamad kong kaopisina, Tama. di ba? So, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng mga ganyan. Ang kaibahan lang ng iba sa'yo, di ba, is that others, medyo nagkakaroon sila ng room to breathe. Yes. May breather. Hindi mo kailangang, alam mo para sa akin hindi mo kailangang galingan sa lahat. Correct. Kalmahan mo lang. Hindi, di ba? ako nakikita ko dito, Sam, na tingin ko hindi nila na-appreciate yung sa'yo. Yung sayo. So look for a company na ma-appreciate yung skill set mo kasi nakikita ko naman masipag ka. Sabi mo, Tama. ginagawa mo yung hindi na dapat sa jobs description mo. So diba, na para, nagmasteral ka correct, pa. nag-upskill ka. Patuloy yung development mo, di ba? So hindi ka nila nakikita. At saka mas nauna pa nila nakita yung iba. Tsaka yung halimbawa, bakit yung mga bagong hire sila yung napasok sa plantilla, kayo hindi. Ang isa din kasing question dyan, minsan kasi turo tayo ng turo, bakit kayo? Diba? Pero ikaw ba mismo, inalam mo rin ba muna? Paano ba? Bakit? Ano bang requirement? Correct. Or bakit mas una pang nalaman ng mga tagalabas kesa kayo na mga nasa loob? Unless, hindi ko kasi mawari kung anong klase Or baka halimbawa, iba naman talaga yung hinahire na job description tapos ang layo sa'yo. Baka. Alam ba, naghahanap ng correct. IT. Totoo. Tapos ikaw, clerical ka. Mga ganun. At saka baka mamaya, yung regular position nga, parang nga sa ibang klaseng posisyon. So, di ba? So, yung mga ganun, bago ka magtampo na makadagdag pa sa load mo at sa nararamdaman mo, kasi nakakasama talaga ng loob eh. Correct. Isipin mo, 2026 na hanggang ngayon, contractual employee pa rin. Yes, Di ba? Pwede ba yun? Ang Tingin dami ko ng hindi taon. pwede. Di ba? Tingin ko na hindi pwede. Hindi ba illegal yun? Meron dyan sa kumpanyang yan. Ang tagal-tagal mo na eh. 6 months, di ba? Dapat 6 months. Well, depende. Baka naman parang contractual, renew lang ng renew. Baka ganon. So, baka kasi agency. Correct. Agency nga. So, hindi sila nagre-regular. So, ang nagpapasahod sa'yo is the agency, hindi yung employer. Hindi ko sure kasi ang dami niyang sinabi, hindi ko na yata nabasa. Baka agency siya. So kung agency ka, well, expect na natin na ganun yata talaga yung... Contractual naman talaga yun. Ganun talaga yung galawan. So huwag ka mag-expect na may regularization na magaganap kung dyan sa ginagalawan mo, puro contractual lang talaga. So ngayon, kung gusto mo talagang maging regular, hindi lang yan na nag-iisang trabaho. Tama. Di ba tingnan mo, nag-upskill ka, nag-masters ka, ang daming may kailangan sa'yo. Di ba? Tapos, lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Ayan na nga. Yan yun. Actually, yung aaral nga, yung pagle-level up ng pag-aaral is going out of your comfort zone already. Kasi pwede naman sa totoo lang, hindi na magdagdag kaalaman. Madami namang nakapagtrabaho, maayos ang kanilang kalagayan ng hindi na sila lumagpas pa sa college degree. Hindi na nila ni-level up. 'Di ba? Okay naman din sila. Pero ikaw, nag-level up ka pa into masteral. So, ibig sabihin, carry mo talaga na mag-out sa iyong comfort zone. Tama. Alis ka na dyan sa hindi ka Lubusin mo na-appreciate. Tsaka syempre, ako personally masasabi ko, magtrabaho ka doon sa isang trabaho na alam mong may growth. Oo, may growth. Tapos yung na-appreciate ka in a way naman. Correct. And plus, parang, ang nangyayari, yung parang hindi ka nakikita kasi sabi, parang Yun ramdam na na ramdam namin yung frustration mo Oo, Hindi ka masaya. Correct. Paulit-ulit na lang sabi mo. Oo, na hindi ka masaya, parang nahuhuli ka na financially. Alam mo, sa totoo lang, kasalanan na naman to ng social media. Kasi dati hindi naman natin alam na nakapundar na yung kaklase natin ng bahay. Wala na ganun. 2 floor. Wala. Correct. Walang way. Pwede mo lang malaman na info na alam mong parang lumevel up na ay yung kapitbahay mo kasi nakikita mo may pinapadeliver na bagong refrigerator o kaya may parating na bagong flat screen TV, di ba? Yun lang yung parang indication mo na may mga tao na umaangat ang kanilang mga buhay, di ba? Yun lang. Kasi at kapitbahay mo lang yan at kung hindi naman sila lagi nagpapadeliver ng kung ano-ano, ang akala mo ayos lang lahat. Kaya ako sinasabing kasalanan ng social media kasi ngayon tumitingin-tingin ka lang sa Facebook, bigla makikita mo yung kaklase mong mas bobo pa sa'yo, di ba? Ang ganda na ng buhay. Correct. Di ba? Totoo, may ganun eh. And it adds up, mga kabisyo. Yes. Tao lang naman din talaga tayo. It adds up to the load. Nagdadagdag ito ng karagdagang bigat sa ating kalooban, di ba? Pupunta siya sa questionin mo yung sarili mo na may kulang ba sa Correct. akin? Bakit ganun? Sa akin lang nangungopia yung dati. Tama. Hindi nga to nagmasteral eh. Bakit siya nakapundar na siya ng 3-story mansion? Tama. O bakit siya meron na siyang mga sasakyan? Di ba? Tapos ako ang
ipundar ay motor, 'di ba? Oho. Alam mo kung nga ngayon dahil ngayon ito nangyayari, ang masasabi ko ikaw pa rin ang pinakabida kaysa dun sa mga kaibigan mong may mga sasakyan, Tama. 'di ba? Dahil ikaw motor, mabilis 'yan. Ngayon yung may mga Ngayon, sasakyan nag-iisip na pang bumotor Correct. Totoo, yung mga may sasakyan po, balik kami, Jegs, nagtitiis kami dun sa sasakyan namin na yung tanging sasakyan namin na gas kasi Oho. yung iba ay diesel. Oho. So yung mga diesel namin, mga sasakyan, nakatakip na sila ngayon. Nakatakip na sila ngayon kasi mga sasakyan, Oo. gagamitin na lang kayo sa tamang panahon, di ba? Sabi nga namin ni Uncle Dagol, nag-usapan kami, ano Col, mag-EV na tayo. Sabi ko, sige Col, e-bike. Oo, e-bike. E-bike. Hindi pa natin na-afford yung yung electric vehicle Oo. talaga eh. 'Di ba? So, ngayon, 'di ba in some ways kung motor lang ang sinasabi mo na ipundar mo, 'di ba? In a way kung titingnan mo positively ang ilang mga aspeto ng ating buhay, positive yung sa'yo. Tama. Sila yung mga sasakyan nila, di tayo sure kung magagamit nila at this point. Namumblema. Kasi maaaring hinuhulugan pa nila yan. Correct. Bukod sa hinuhulugan pa nila, isipin mo kung magkano na ang gasolina, magkano na ang diesel, Ay, 'di ba? grabe. In other words, madami pa rin namang aspeto ng iyong buhay na positibo. Tama. Kasi kung lagi mong titingnan yung negatibo, hindi ito toxic positivity Oo. At hindi namin ini-invalidate yung nararamdaman mo. Nakaka-frustrate talaga, gets namin. Kaya nga sinabi namin sa'yo, hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng financial Tama. concerns. Lahat tayo. Oo. Ang kaibahan lang, may mga ibang tao na parang mas tinatry, piliin na makita kahit papaano yung magagandang Ayan. mga bagay kasi kahit papaano meron naman. Katulad nga niyan, yung lang na motor, para sa akin, more ang motor ngayon, Ayan. hindi lang. Kasi yung motor, at least hindi masyado malaki yung ikokonsumo. yung konsumo mo. 'Di ba? Oh, unlike sa Mga four wheels correct, ngayon. four wheels, ganon. 'Di Na ba? halos ayaw mo na umapak sa Totoo. sa gasolina. Alam mo ngayon- yung mag-glide ka na lang. Totoo. Yun yung technique ng asawa ko ngayon eh. Sabi ko, ba't ang bagal mo? Sabi niya, ayokong tapakan yung gas. Gliding na lang si kuya. Ayaw tumapak sa gas. Super glide na lang. Ay, naku mga kabisyo! Kasama pa rin po ang kumikinang duwa. Ako po ang kumikinang ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion was brought to you by Sa mga nakatutok sa atin sa live, say kumikinang. Hello. Ayan. Type nyo lang po kumikinang para makita natin ang inyong mga messages. Ayan. 'Di ba? So, yung asawa ko ganun tactic niya. Glide Glide lang. Parang isang ganun lang. Tapos ganun. 'Di ba? Glide. Ganun yung ba mga gawain natin yun kapag halimbawa kulang yung gasolina natin. Oo. Parang hindi natin masyadong tinotodo. Tama. Ay, nako. Kasi ako kagabi nagpagas ako yung diesel nasa 72 na. Yung gas Oh. nasa 72 na, ang diesel mga sa 80 plus na. Yung ngayong araw na naman tataas na Correct. naman Kaya ulit. yung parang extra level, yung mga to the maximum level kind of diesel, may Oo. nakita ko 98 eh. Oo. Yung mga power eklabo. Ayan, oh. Yan. Nakakaloka. Grabe. 'Di ba? So babalik tayo dun kay Sama. 'Di ba may mga bagay naman sa Oo. buhay na pwede nating kakitaan ng kagandahan kasi kung laging yung negative yung nakikita natin, talagang nakaka-frustrate. Correct. Wala na tayong nakikitang light at the end of the tunnel. Meron Tsaka naman yan. parang nagiging toxic na yung trabaho mo, Sam. Kasi nabanggit mo yung parang yung routine paulit-ulit. Ang gusto naman natin sa trabaho, though medyo may hirap, andyan yung hirap, pero kahit pa paano nai-enjoy mo in Yun a na way. nga, correct. Diba? So, ang pwedeng gawin dyan, Sam, di ba, is mag-reconsider ng options. Yes, tumingin ka. Dito pa ba ako sa forever contractual? O, di ba? Meron mga iba dyan. Ayan. Ganon. Ay, mahal na din ang motor. Sa bagay, sabi nga ni Atty. Peanuts Jam, ang pagbili ng motor mahal na din. Hindi na rin Oo. siya mura, 'di ba? Ayan. Ganon. Kaya importante issues na Ako, matagal na ako nangangarap bumili ng motor. Di ako makabili-bili ng motor. Mukha ngang baka this is it. Pero may helmet na ako. At least Tsaka cover ng motor. Sige, last year pa. manifestation. Manifesting is real, 'di ba? At least meron ng helmet, meron ng cover, meron na siyang ano pa bang mga meron? Ano ba mga meron ka? Ayan, Meron na po may siyang may intercom Hindi, na ako. meron. Tsaka meron na po siyang tools.
Meron na po, 'di ba? Motor na lang yung kulang. Motor Ako na nga lang naniniwala ako na talagang lahat ng bagay talaga ay may rason eh. For some reason nag-iisip din kami few months before, parang for a few months nang parang magkumuha ng sasakyan. May papalitan yung isa na ilang years na rin naman. Pero parang hindi talaga siya fluid. Yung pera parang kulang, yung gusto hindi available, may ahenteng yung gustong-gusto mo na available tapos nandiyan na yung pera, yung ahente malabong kausap, di ba? So parang, kaya nga nung naisip namin nung nagtaas na ng ganito yung gasolina, sabi namin, baka kaya hindi pa tayo pinabibili ng sasakyan. Correct. 'Di ba? So, ganun talaga mga kabisyo. Titingnan mo na lang yung positive. Ako nga din naman, sabi ko pasalamat ako yung nag-switch ako ng sasakyan, yung gas yung dala Yung ko dala ngayon. mo. Kung diesel yun, iyak ka. Correct, iyak. 'Di ba? Iyak talaga, promise. Nakakaloka. Anyways, at saka tama yung sinabi dito sa Toktik yung sinabi kanina na sa summer tataas din ang kuryente, tataas din ang Yes, unti-unti siya eh. Oo, kasi may effect yun eh. Oo. Ay naku, kailan ba pwede talagang ang ihi mako-convert to gas? Hindi pa ba ito na nagagawa? Oo. Color Si cake. Titan Jello lang yung masaya dito sa amin Oo siya lang yung naka-electric eh. Tsaka si Kadyot. Saka si Kadyot, naka-e-bike, 'di ba? Tingnan mo, for so many years nirereklamo rin niya ni Kadyot. Pero ngayon siya yung paldo. Correct. Ganun lang 'yon umiikot lang kaya balik tayo kay Sam, umiikot lang eh. Shout out sa Capture Candid Studios. Uy, Ayan. Capture Candid Studio, hello! Shout out po sa inyo. Ayan. Ang ganda ng ating mga shots sa kanilang 360 studio nung nakaraang Hatid Saya concert sa Ayan. Manila. Hanggang sa susunod. Ayan. Hanggang sa our next sa April. Ayan. Hello kay Zoltrak. Ayan, shout out po sa inyo. Hindi ko na nabasa yung mga nag-type ng kumikinang. Oo. Diba? Sarah Shaw from Qatar. Oy, kamusta kayo dyan sa Qatar? Uy, yung kumusta? mga OFWs natin sa Middle East. Kumusta po kayo? Parang feeling ko nakaka-adjust na. Hindi ko, awan ko, parang yung balita ay actually, hindi kasing yung balita dito na parang kawawa yung mga OFWs. Eh, parang hindi daw May mga personal tayo na mga kakilala nagsasabi, parang iba yung Ayos sinasabi lang. ng balita dito. di parang katulad ng mga... Na okay doon, alagang-alaga Correct. sila eh. Actually, na para bang, alam ko yung sa Dubai, yung mga may naglabas na mga Bukas ang restaurant. content. May mga, tsaka may naglabas ng content yung mga influencers na parang ganito kami sa Dubai, ganito kami pangalagaan sa Dubai. Na parang kahit na ito yung nangyayari, ganito naman kami pangalagaan. Ganon. Ayan. So, sana all inaalagaan. Sana all inaalagaan! Ganon. So, sinasabi mo, Nicole Ayala, hindi Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang sana all, di ba? Sana all may nag-aalaga, di ba? Gobyerno agad. Wala naman ako sinabing gobyerno, Ayan. Shout out kay Jenny Ariola and John Andre ng Catanduanes. Ayan. Si Soltrack, sabi niya, kumikinang na tambalan. Ako na bahala kay Alexander. Ikaw na dyan bahala kay Alexander. Hi kay Joanna Marie. Hello. Ayan. Yan. Salamat sa'yo. Diba? Salamat sa inyong lahat. Tingnan mo, alam mo, ikaw, Alexander, sa totoo lang, kawawa naman yung mga iba. Hindi na namin sila talaga mabasa. Hindi na mabasa kasi alam mo, nagpa-flood. Kasi nagpa-flood ka. It's not I'd like to tell you, hindi na siya nakakatuwa. Nagalit na. Okay lang pa isa-isa. Okay lang. 'Di ba? Tingnan mo. Tingnan mo si Winawarningan ka na. Papa P. Papa Pindot, sabi niya isa pa. 'Di ba? Ayan. Ganun 'yun. Ay. Ganun kasi let's have concern para dun sa mga iba na gusto ding mabasa. Sabi ni Rafonzel Ilagan, takbo na lang tayo. Ay, isipin ko. hindi kakayanin ko pagbaba nga lang na hagdan Diba? Nadadapa eh. Paano ba tumakbo? Uy, wait lang. Kailangan lang natin i-shoutout si Pepeng ng Frio. Oy! Ano na? Kumusta ka na? Dumalaw ka naman dito sa Love Radio. Padalaw ka naman para makakwentuhan. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Ayan. Shout out mga kabisyo natin. It's time to learn how to ride a bike. Oo. Actually, ewan ko kung
ano lang tayo, parang extra sensitive, I feel like hindi rin masyado madami yung mga nasa sasakyan. Or parang di Ngayon, parang nabawasan nabawasan na eh. sasakyan. Nabawasan. Nabawasan. I guess people are now finding ways para makatipid. Because- May nagka-carpool na siguro, Or ganyan. effect din to sa government, sa executive, Oo. di ba, na 4 days lang. Correct. Oo. Sobrang luwag ng Skyway daw ngayon. Paano naman, di ba, mahal na nga yung gasolina, babayad ka pa ng Tapos toll. mag-Skyway ka pa. Nakakalurkey. Yan. Okay. So, kapit lang tayo. Brace for more. Oo. Sabi ni Lynn Espina, Nicole, parehas kami ng husband mo, yan din ang ginagawa ko. Gliding is real. 'Di ba? Wala pong tatapak sa gas. Gliding lang. Pitik lang ganon. Pitik-pitik lang tayo, Walang guys. babad ng paa. Correct. Shoutout kay Kaizen at binabati ang lahat ng mga taga Tabon-Tabon, Leyte. Yan. Ayan. Okay. Sabi ni Mondi dati, nakasabay ko sa... High precision si Totoy. Oo, baka kasabay mo talaga yun kasi yan na talaga ang edad na anong tawag doon? Nagpapa blood chem. Ayan. Every now and then, check up. Tama. Yan. Hello po sa inyo. Ayan na, pumasok na yung asawa mo. Oo, kumikinang na tambalan. Hello, kumikinang na husband. Yun. Yan. Ay. So magaan na yung paa niya ngayon, hindi na mabigat. Hindi na mabigat. ang kagandahan diyan kasi pag naiinis yan, nararamdaman ko yan pag naiinis yan eh. Bawa naiinis siya sa akin tapos gusto niya maramdaman ko, grabe yan Apak ng gas Apak ng gas sa preno. Ganon. Alam ko yan. Yamot na naman to. Tapos sa akin siya galit. O, di ba? O, tapak ka ngayon ng preno. Wale. Hindi ka ngayon. Gawain ng mga lalaki. Ako din kuminsan. Pagka naiinis ka, Binibilisan mo yung takbo. binibilisan yung takbo. Ganyan yung paggalit eh. Bibilisan yung takbo. Tapos sa tanongin yung galit ka, Hindi ako galit. Hindi ako galit, pero preno malakas. Alam mo yon? Mga gawain nyo eh. Kung may saltik kami, kayo din. Di ba? No worries. Sa mga ako magbe-break. Sabi niya, van on duty, solar na lang sana sa mga transportation at kuryente. Maybe may magandang effect din. Kailangang galaw-galaw sa katawan. Actually, yun naman din. Yun naman din yung maganda dito. Alam mo naman kapag crisis, natututo talaga tayo ng mga other ways to survive. Ayan. Ganon. So, kung ikaw na nga yung tipong medyo magastos ka, magdodoble isip ka rin ngayon sa mga gastusin kasi may effect lahat. Yung mga alternatives, yung solar. Ayan. Tama. Yung ganon. Ayun. O siya. Salamat. Finally daw natsyempohan tayo ni Yale End. Tagal ko nang hindi nakatune in sa radio or live stream. Yan. Hello po sa inyo. Salamat. Salamat na marami. Buti na abutan mo kami kasi exit na muna kami for now. Hello kay Dre Sangkap. Salamat. O siya, mamaya ulit. Kwento na may Wagang Burnay. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!